Hello, kay employees. I'm Neil and welcome back to the YouTube channel. And today's vlog, for sure, marami po kayong matutunan about dito po sa ating topic. So, ang topic po natin for today's ay paano mag-construct ng reference number sa check deposit slip. So, ibig kong sabihin, meron tayong deposit na check. Tapos yung check na yon, pagdating natin sa teller, ay nagtanong siya sa atin ng ano ba yung reference number po nito. Pwede pong paki-fill out na rin po. Kasi hindi po natin siya maipapasok hanggat wala po yung reference number. So, ano po ba yung reference number? No? Paano po ba yung kino-construct? Usually, ang reference number ay ginagamit yan para matrack yung ating transaction. At ang reference number ay combine ng numbers and letters. Okay, punta na tayo dun sa format. Ang format nito, ito po yung example, ay LLBDO 70890788999. So, ano pong ibig sabihin yan? Ang LL ay tumutukoy po yan sa business unit. No? So, halimbawa, LL na yan. Ang ibig sabihin pala niyan is Lot Lot Incorporated. Or hindi naman po kaya ay Mercury Drug, MD. Ganun po. And then yung BDO, yan po yung Joey Bank. And then yung 5 digits ay diyan naman po kinukuha yung sa invoice copy ng customer, no? Or delivery receipt. Yan po kinukuha. Po yung customer code. Okay? And then yung last na 6 digits ay yan po ay nagagaling sa cheque. Yung check number po doon sa taas, bandang taas ng cheque. So kukunin niyo po yung 6 digits doon at yun po yung idadagdag. Hindi naman lahat ng over the counter or sa bills payment natin ipapadaan ay nanghihingi sila ng reference number. Depende po yun sa kumpanya na binabayaran po natin. Sila po yung nagre-request sa bangko nun na maglagay ng reference number at saka bago ko makalimutan is yung payer's name, no? Yung payers is tayo po yun na nagbabayad sa kumpanya. At yung payee, yun po yung binabayaran natin. Sila po yung tatanggap ng payment. So yun lamang po mga ka-employees. Thank you for watching and listening. And God bless us all and see you on my next video.